Ang Revelation chapter 7 at chapter 14 ay parenthetical chapters. Gaya ng mga napag-aralan natin mula part 1 hanggang part 8b na ang Great Tribulation ay magsisimula sa middle of the 7 years tribulation. Sa panahon na lalapastanganin ang Jewish temple ng Antikristo sa middle of 7 years tribulation. At nabanggit dito ay tungkol sa misteryosong 144,000 na taong tinatakan ng Diyos upang hindi sila tamaan ng puot ng Diyos during Great Tribulation. Kaya ang parenthetical prophecy ng 144,000 na Hudyo ay mangyayari sa second 3.5 years of 7 years tribulation. At mauunawaan natin mamaya kung bakit ko nasabi na mangyayari ito sa Great Tribulation. Ang tanong, ano ba ang biblical identity ng 144,000 na taong ito? Sino-sino ang 144,000 na taong ito? Ang dalawang tanong na yan ay ating sasagutin sa content na ito. Ang 144,000 na mga taong ito sa Great Tribulation ay isang misteryoso, kaibigan. At ang propesiyang ito ay may mabusising pag-aaral, kaya mas mainam dito ay isa-isay natin verse by verse. Ayon sa pahayag chapter 7 verse 1, pagkatapos nito ay may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. So ang unang senaryo ay pagtatak ng 144,000 na ito. Bago sila tatakan, merong 4 na anghel sa 4 na sulok daw ng daigdig na pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Ang tanong, ano ba itong hangin na ito na iihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy? Ang sagot ay nasa verse 2. Verse 2. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. So sa verse na yan, na ang dahilan pala kung bakit pinigil ng 4 na anghel ang mga hangin mula sa 4 na sulok ng daigdig, dahil ang mga hangin na ito ay kumakatawan sa puot ng Diyos. So kung ito ay puot ng Diyos, meaning ito na yung panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot, which is ito yung mangyayari sa middle of the 7 years of tribulation. Yan yung dahilan kung bakit ko nasabi na sa second 3.5 years magsisimula ang pagtatak sa 144,000 na Hudyong ito, dahil dito magsisimula ang Great Tribulation. Kaya kung sa lupa magkakaroon ng tatakan ng halimaw, ganon din ang Diyos, tatatakan din niya ang kanyang mga lingkod na ito para makaiwas sa puot ng Diyos. Kaya ang chapter 7 ay magsisimula sa middle of tribulation. Sa madaling salita, pinipigilan nila ang puot ng Diyos dahil sa anong dahilan? Verse 3, huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang punong kahoy hanggang hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So merong isang anghel na mula sa silangan na nagsasabi na pigilan ang mga hangin na ito dahil tinatatakan pa daw yung mga lingkod daw ng Diyos. Ang tanong, sino ang mga lingkod ng Diyos na ito? Verse 4 hanggang verse 5, at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel, sa Huda, sa Ruben, sa Gad, Aser, Neftali, Manases, Simon, Levi, Isakar, Sebulon, Jose, at Benjamin. So ang tinatakan daw na 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Kaya ma-idea na tayo na ang 144,000 na mga taong ito ay mga Hudyo mula sa silangan. Kaya pala sa silangan galing ang isang anghel, makes sense dahil sa gitna ng silangan ang bansang Israel. So Israel po ito, hindi po Pilipinas ang silangan. Kaya hindi po totoo na ang anghel na ito ay galing sa Pilipinas dahil ang gitnang silangan na binabanggit dito ay ang bansang Israel. Dahil ito ay 144,000 na mga Hudyo. Kaya ang identity ng 144,000 na misteryosong mga taong ito ay Number 1, sila ay tinatakan habang pinipigilan ng 4 na anghel ang 4 na hangin mula sa 4 na sulok ng daigdig ng siyang puot ng Diyos. Pangalawa, sila ay mga Hudyo mula sa lipi ng Israel. Kaya dito na tayo papasok sa chapter 14.
na magbibigay ng karagdagang identity sa 144,000 na mga Hudyong ito. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Revelation chapter 14 ay isang parenthetical chapter. Parenthetical na senaryo pagkatapos ng Great Tribulation. Ito ay senaryo malapit sa pagtatapos ng 7 years of tribulation. Sa chapter 14, may tatlong propesiya ang binabanggit dito. Mula verse 1 hanggang verse 5 ay senaryo ng 144,000 na Hudyo sa kalangitan. Ang verse 6 naman hanggang 13 ay pagbagsak ng lungsod ng Babylonia na naging detalyado sa chapter 18 na siyang kumakatawan sa imperyo ng Antikristo. Ito ay ating tatalakayin sa part 11. At ang verse 14 hanggang 20 tungkol kung gaano ba kalalim ang pagbaha ng dugo sa Battle of Armageddon o yung mangyayari sa massacre ng Battle of Armageddon na ating pag-aaralan naman sa part 14. Kaya ang chapter 14 ng Revelation ay pangyayari sa dulo ng 7 years of tribulation. Bukod dito, ang propesiya ng 144,000 na mga Hudyo ay naging malinaw sa chapter 14. Kung sa chapter 7 ay tinawag ang 144,000 na mga Hudyong ito sa lupa, which is sa gawing silangan o sa bayang Israel, ang chapter 14 ay senaryo naman na nasa kalangitan na ang mga Hudyong ito. Basahin po natin. Pahayag chapter 14 verse 1. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang 144,000 na tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. So sa verse na yan, nagpapakita na yung 144,000 ay nasa langit na, kasama ang ating Panginoong Hesus na siyang kordero ng Diyos. Nabanggit din diyan na nakatatak sa kanilang noo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at ang pangalan ng Diyos Ama. At ang nakakaintriga dito, bakit sila nasa langit na at ano ang connect nila sa Panginoong Hesus? Gayong alam naman natin na mula noon hanggang ngayon ay nire-reject pa rin ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Verse 2 hanggang 3, at narinig ko mula sa langit ang tinig na sinlakas ng mga alon sa dagat at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga alpa. Sila ay umaawit na isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang nakakaunawa sa mga awit na yun kundi ang 144,000 na tinubos mula sa sanlibutan. So sila ay nagpupuri sa Diyos sa kalangitan at sila ay may hawak na alpa sa isang bagong awit sa harapan ng trono ng Diyos at sila lang ang nakakaunawa ng kanta nila. Ngayon, narito na yung karagdagang identity ng 144,000 na ito at mababasa natin ito sa mga sumusunod na verse. Verse 4, ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Siya ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang unang handog ng Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. So sa karagdagang identity ng 144,000 na mga Hudyong ito sa chapter 14, idagdag natin sa listahan na nakuha natin sa chapter 7. Ito ay sila ay lalaking malilinis, sila ay lalaking birhen, o kailanman hindi nagkaroon ng mga ugnayan sa babae. Sumusunod sila sa kordero saan siya magpunta. Hindi sila nagsinungaling at walang kapintasan. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang unang handog sa Diyos at sa kordero. Sa 7 clue na ito ay nagpapatunay na ang 144,000 ay hindi mga Jehovah's Witnesses. Dahil ayon sa kanila, sila daw yung 144,000 na mga believers mula 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon na makakasama ni Kristo at ng Diyos Ama sa langit. Ngayon, i-fact check natin ayon sa Biblia, ayon sa Revelation chapter 7 at 14. Ang 144,000 ay mga Hudyo. Pero yung mga nagbabahay-bahay sa atin na Jehovah's Witnesses ay mga Hudyo ba? Di ba may mga halong Amerikano at minsan Pilipino sila? At sinabi din sa Biblia na ang 12,000 na tao ay bawat sa 12 lipi ng Israel. Ang tanong, saan lipi ba sila galing? Hindi naman sila Hudyo. Pangalawa, ang 144,000 ay mga lalaking malilinis. Pero yung mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay ay mga lalaki, babae, minsan dalagit at bata o matanda. So paano nangyari na sila yun?
Number 3, ang 144,000 ay mga lalaking birhen at hindi nagkaroon ng ugnayan sa babae. So ang tanong, yung mga saksi ni Jehovah ba ay mga birhen? Di ba karamihan sa kanilang nagbabaybay ay mga mag-asawang babae at lalaki? Sa 3 punto pa lang nagpapatunay na hindi Jehovah's Witnesses ang mga binabanggit sa Revelation, kundi mga Hudyong lalaki na birhen na mula sa 12 lipi ng Israel na pawang mga Hudyo, di rin nagkasala at walang kapintasan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, sa listahang ito po ay biblical identity ng mga 144,000 na Hudyo na ito. Bagamat may nagsasabi na Bible scholar na ito daw ay mga Hudyong ebanghelista na mga ngaral during 7 years of tribulation, well, walang binanggit ang Biblia na sila ay evangelist. Kaya hindi po tayo sigurado sa theory na yon. Basta they are Jews, comes from 12 tribes of Israel. Sa 12 tribes of Israel, meron 12,000 sa bawat lipi. Kaya ang 12,000 times 12 is equal to 144,000 na mga Hudyo. Yan po ang biblical identity nila. Ngayon ang tanong, sino-sino ba sila? May nabanggit ba ang Biblia o kahit sa Old Testament kung saan sila galing? Tatapatin na kita kaibigan, kung sino-sinong mga Hudyong ito ay hindi po ako pwedeng maging dogmatic. Yung identity ng 144,000 na ito ay biblical, pero kung sino-sino ang mga ito ay isang theory lamang o sabihin na natin na posibilidad lamang. Kaya disclaimer lang po, ang theory na sasabihin ko kung sino ang 144,000 na mga Hudyong ito ay base lang sa aking pag-aanalisa at base sa mga Bible verses na aking pinagko-connect sa isa't isa. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo o hindi. Maaring sigurado tayo sa identity nila dahil ito ay nasa Biblia, pero yung kung sino sila ay ito ay posibilidad lamang or opinion ko lamang. Bagamat may mga verses akong ipapakita sa inyo sa Bible na maituturo kung sino talaga ang 144,000 na Hudyong ito. Sa ating pong listahan ng mga biblical na identity ng 144,000, ang pang number 7 ang ating magiging clue kung sino ang 144,000 na mga Israelita o Hudyong ito. Sa number 7, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang unang handog sa Diyos at sa Kordero. Kung babasahin natin muli ang verse, Payag chapter 14 verse 4, ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa Kordero saan man siya magpunta, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang unang handog ng Diyos at ng Kordero. So ang keyword dito ay ang katagang unang handog ng Diyos sa verse na ito. Para mas malinaw, basahin natin to sa wikang English na malapit sa Greek, which is yung King James Version. These are they which were not defiled with woman, for they are virgins. These are the which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. So ang 144,000 na ito ay tinutukoy ng Biblia na first fruits. Kung titingnan natin ang original translation ng salitang first fruits ay aparki, means a beginning of sacrifice. Sa Tagalog, simula ng sakripisyo. Kaya ang 144,000 na ito ay simula ng sakripisyo. Ang tanong, unang sakripisyo saan? Ang tanong, meron bang binabanggit sa Bible na kung sino yung kapareho rin nila na tinatawag na first fruits o yung unang sakripisyo? Kasi pag sinabing first fruits with an S, lumalabas na ito ay may batch or generation ng mga first fruit or plural ng first fruit. Ngayon, kung ang 144,000 ito ay nakaangka sa first fruits, sino rin ba sa Biblia ang tinatawag na first fruits? 1 Corinthians chapter 15 verse 20, But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit for those who have fallen asleep. Sa verse na yan, si Kristo daw yung tinatawag ding kasama sa first fruits na sinasabi. Kung babasahin po natin sa Tagalog, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. So maliwanag diyan na si Kristo yung unang bunga o first fruits na siyang unang bunga ng mga namatay. So ang first fruit pala na tinutukoy dito ay regarding sa pagkabuhay na maguli
tungkol sa resurrection of the dead. So kung si Kristo ay isa sa first fruits na sinasabing unang pagkabuhay ng mga patay, at ang mga 144,000 na Hudyong ito ay tinatawag na first fruits din, meaning ang 144 na ito ay dating namatay at muling binuhay. Ang 144 na Hudyong ito ay dating namatay at muling nabuhay kasabay si Kristo. Kaya pala sinabi sa Revelation chapter 14 verse 4 na sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. 33 AD na namatay si Kristo, meaning generation ni Kristo, ang 144,000 na Hudyong ito nung si Kristo ay nabuhay na maguli. Sino ang 144 na Hudyong ito na puro lalaki, walang ugnayan sa babae at hindi nag-asawa, hindi nagkasala at hindi nagsinungaling kanino man, at mula sa 12 lipi ng Israel, nakasabay o kabatch ni Jesus na nabuhay na maguli? Kung ang 144,000 na ito ay kumokonek sa pagkabuhay na maguli, meaning sila ay namatay at muling binuhay nakasama ni Kristo noong 33 AD, kung sila ay puro lalaki at first fruits, kaidaran ni Kristo ang mga Hudyong ito na namatay sa generation niya. So sino sila? Ang duda ko, kaibigan, kung ito ay generation ni Christ nung sila ay namatay, hindi kaya sila yung mga pinatay na bata nung panahon ni Herodes? Di ako sure, pero maganda siguro basahin natin ang istorya. Basahin po natin ang Mateo chapter 2 verse 13 hanggang 18. Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Bumangot ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at sa gabing yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggat sa namatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nalinlang siya ng mga pantas na tao. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ngayon, focus tayo sa sinasabi ng verse 17 to 18 na yung pangyayari daw na yung mga inosenteng batang ito ay pinapatay ni Herodes, ay natupad na daw yung propesya ni Propeta Jeremias na yung may katagang narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at malalakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang propesiyang ito sa Old Testament pa ay nabanggit. Ito ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 31 verse 15. Sinabi ng Diyos, narinig sa Rama ang isang tinig, panaghoy at mapait na pagtangis na tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. So ang verse na yan ay parehong-pareho sa Mateo chapter 2 verse 18 dahil ito ay propesiya na talaga. Dahil noon pa lang nakapropesy na may mamamatay na mga inosenteng bata sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang propesiya dito sa Jeremiah chapter 31 verse 15 ay may karugtong na hindi nabanggit sa Mateo chapter 2. Ito yung verse 16. Sa verse 16, dito natin malalaman kung ano yung pangako ng Diyos sa mga patay na bata na ito na hindi nabanggit sa Mateo chapter 2. Dahil hanggang verse 15 lang yung nabanggit. So sa verse 16, dito yung nakakakilabot na propesiya sa mga patay na batang ito. Verse 16, sinabi ng Diyos, itigilan ninyo ang inyong pag-iyak, huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway. Look at this verse, babalik daw sila mula sa lupain ng kaaway? Ano, yung mga batang patay ay babalik daw? So ibig sabihin, nakapropesy na yung mga batang ito, nakabatch ni Jesus Christ, ay babalik daw? Patay na muling mabubuhay? Hindi kaya sila yung 144,000 na batang inosente na kabatch ni Jesus? Na kaya tinawag din silang first fruit or unang sakripisyo dahil sila yung mga batang unang sinakripisyo ng Diyos na mamatay
para lamang mabuhay ang ating Panginoong Hesus sa kamay ni Herodes? Well, I don't know, kaya sinasabi ko kanina, hindi tayo dogmatic. Pero may propesiya na yung mga batang ito ay ibabalik daw. Makes sense dahil ang 144,000 na Hudyo ayon sa ating listahan ay mga lalaki. Yung mga batang pinatay sa panahon ni Herodes ay mga lalaking mula 2 taon pababa. Makes sense din yung 144,000 na ayon sa ating listahan ay mga virgins, walang ugnayan sa babae. Tama, kasi bata pa lang sila noon, kaya sila ay virgins, hindi na umabot sa pagbibinata bago sila mamatay. At makes sense din na ang 144,000 na Hudyo ayon sa ating listahan ay hindi nagsinungaling at walang kapintasan. Tama, dahil namatay silang sanggol, hindi nila naranasan dumating sa age of accountability, hindi nila alam ang tama at mabuti, sila ay inosente, kaya talagang hindi sila nagsinungaling at walang kapintasan. So makes sense, di ba? Isa pang posibilidad na ang 144,000 na Hudyo ay yung mga batang pinatay ni Herodes noong 1 AD approximately ay tingnan natin sa history. Kung titingnan natin sa Wikipedia kung ilan ng mga batang namatay sa panahon ni Herodes na tinatawag na The Massacre of the Innocents, pinapakita dito na ang bilang ng namatay ayon din sa history ay saktong 144,000. Makes sense din, di ba? Ngayon, isa pang magbibigay ng clue sa atin na ang 144,000 ay pwedeng yung mga batang pinapatay ni Herodes na kabatch ni Jesus Christ noong 1 AD ay makikita natin sa prophecy of the dry bones. Ito'y nasusulat sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 11. Basahin po natin. Nadama ko ang kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagi mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang po nakakaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Diyos. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay, sa gayon makikilala ninyong ako ang Panginoon. Tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa 4 na hangin o hininga at hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayanan ni Israel. Well, sabi sa verse 11, ang mga taong ito ay buong sambayanan ni Israel. Ang 144,000 na Hudyo ay mula sa 12 lipi ng Israel. Kung babasahin natin sa English, Then said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. The whole house of Israel are 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel consists of 12,000 each tribes, kaya sila ay 144,000 Jews or whole house of Israel. Makes sense din. Ngayon, i-recap natin. Sila ay tinatakan habang pinipigilan ng 4 na anghel ang 4 na hangin mula sa 4 na sulok ng daigdig na siyang puot ng Diyos. Which is ito yung Valley of the Dry Bones sa Ezekiel 37 na nagre-represent sa whole house of Israel. Ay pareho din ang senaryo ng pagkabuhay nila na involved din yung 4 winds. Nabanggit din ang 4 winds sa Ezekiel chapter 37 verse 9. Nang magkagayon sinabi sa akin, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga. At sabihin mo sa hininga, ganito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa 4 na hangin o hininga, hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. So sa senaryong ito, hindi kaya ito yung sa middle of tribulation na tinatatakan ng anghel ang mga noon nila?
Ngayong sinasabi sa Revelation chapter 7 verse 2 na tatatakan muna ang mga lingkod kaya pinipigilan yung 4 na hangin? So ang prophecy of the dry bones kaya ay mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation? Number 2, sila yung mga Hudyo mula sa 12 lipi ng Israel. Kaya hindi po totoo na ito ay Jehovah's Witnesses dahil hindi naman sila Hudyo. Number 3, sila ay mga lalaking malilinis dahil sila ay mga batang pinapatay ni Herodes. Kaya noong nag-resurrect sila, sila ay nasabing malinis o hindi pa nagkakasala. Number 4, sila ay mga lalaking kailanman hindi nagkaroon ng ugnayan sa babae o sila ay berhen. Namatay sila na wala pa sa age of accountability. Kaya sila ay berhen. Number 5, sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Dahil sila ay tinatawag na first fruits, kabatch ni Jesus sa Bethlehem, sila yung unang nagsakripisyo ng buhay para mabuhay ang ating Panginoong Hesus noong siya ay sanggol pa lang. Number 6, hindi sila nagsinungaling at walang kapintasan. Dahil sila ay mga batang namatay noon at posibleng bumalik sila sa 7 years of tribulation para sa isang natatanging gampanin. Again, ang theory na sila ay mga batang pinatay sa panahon ni Herodes ay posibilidad lamang. Hindi rin tayo sigurado, pero ang mahalaga, ang identity nila ay sila yung 144,000 na Hudyong isusugo ng Diyos sa lupa at merong silang purpose. Ang tanong, ano ang purpose nila? Marami nagsasabi na sila ay magpapatuloy sa sinimulan ng 2 saksi. Marami mga Bible scholars ang naniniwala sila yung 144,000 na ebanghelistang Hudyo na mangangaral sa buong mundo sa second 3.5 years of tribulation o during Great Tribulation pagkatapos sumakit sa langit ng 2 saksi. Kaya sila ay tinatakan para hindi sila tamaan ng puot ng Diyos ayon sa Revelation chapter 7 verse 2 dahil sa gampanin nilang mangaral ng salita ng Diyos sa panahon ng Great Tribulation. Ang mga glorified body na 144,000 na Hudyong ito ay babalik sa langit bago matapos ang 7 years of tribulation. Ngayon kaibigan, ating napag-aaralan verse by verse ang identity ng misteryosong 144,000 na Hudyo. Bagamat hindi ako dogmatic na ito ay mga batang pinatay ni Herodes sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus, may mga kaduda-dudang verses sa Bible na sila ang tinutukoy dito. Ang 2 saksi na mangangaral sa mga Hudyo during birth pains at ang 144,000 na Hudyo na mangangaral sa Great Tribulation ay nagpapatunay na nais ng Diyos maligtas sa mga Hudyo at Hentil during the 7 years of tribulation. At katuparan na rin ng propesya ng ating Panginoong Hesus na bago dumating ang wakas, ipapangaral ang salita ng Diyos na siyang pagsilang ng tinatawag na Tribulational Saints. Ang Tribulational Saints ay ating tatalakayin sa susunod na kabanata.